Dapat ang yaman-yaman ng Catholic Church kung ino-observe lang sa atin yung tinatawag na tithing o ikapo. Kasi sa ibang sekta po, yung ikapo, required yun. I-declare mo magkano yung sweldo mo at pag hindi ka nagsimba, pupuntahan ka sa bahay mo para ibigay mo yung ikapo mo. O di ba? Di baling wala ka, basta yung pera, andon. Pero tayo, hindi tayo ganun. Taos-puso tayong nagbibigay. Kaya sana, ganun yung maging kaisipan natin, kagaya ni Jesus. Kung si Jesus nga, nagbibigay pa rin sa templo, tayo pa kaya? Kaya palagi kong binibiro, yung mga nagseserve sa simbahan, minsan umiiwas na sa kolekta. Ayaw nang nagbibigay, at sila pa yung mga unang reklamador kapag may sobrang dumadating. Naglilingkod naman na kako sa simbahan, okay na yun, ba't pa ako magbibigay ng pera? O sige, sabihin mo kay Jesus yan, na kahit anak siya ng Diyos, nagbibigay pa rin siya ng buwis sa templo. Palagi lang ninyong tatandaan, lahat ng ibinibigay natin sa simbahan, balik biyaya lang yan. Galing lang din yan sa Diyos at ibinabalik lang natin yung konti na galing din sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya ng agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Isinulat ang Ebanghelyo ni San Mateo hindi lamang para isalaysay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga unang Kristiyano, kundi upang sagutin din ang mga katanungan nila noong panahong iyon. At isa sa mga katanungan nila ay ito, silang mga sumasampalataya na kay Kristo, saklaw pa rin ba sila ng mga batas ng templo? Kasi isa sa mga batas po ng templo ay yung tinatawag na pagbubuwis, na kapag ikaw ay 20 years old pataas, required ka na mag-submit ng tax kada taon. At ano yung buwis na ibinabayad? Ang halaga po nito ay katumbas ng 2 araw ng sweldo. Ipagpalagay na nating mga 1,000 pesos a year. Required ang bawat Hudyo na 20 years old pataas na magbayad ng 1,000 pesos a year. Hindi medyo mabigat din, Hindi madaling ilabas 'yon. Kaya po, tanong 'yon ng mga tao noon, dapat pa rin ba kaming magbayad ng buwis gayong sumasampalataya na kami kay Jesus? At ang sagot ni Jesus ay ang sagot ni Jesus ay malinaw na oo, dahil ginagawa din niya yon. Nagbabayad pa rin siya ng buwis sa templo kahit kung tutusin, si Jesus ay may karapatan sa templo bilang anak ng Ama. Matatandaan ninyo, palaging sinasabi ni Jesus na ang templo ay bahay ng kanyang Ama. And therefore, bahay din niya yon. Kaya nga tinanong ni Jesus,
Ang nagbabayad ba ng buwis, yung nakatira o yung dayuhan? Di ba yung dayuhan lang ang nagbabayad? Kasi ganun nung panahon na yon, na ang nagbabayad lang ng tax sa imperyo ay yung mga dayuhan. Hindi naman siya dayuhan, bakit siya magbabayad? Pero nagbabayad pa rin si Jesus bilang pagsasaalang-alang dun sa batas ng kanilang pananampalataya. Nagbabayad pa rin si Jesus kahit kung tutusin, pwedeng hindi naman siya magbabayad para makiisa sa kalagayan nating mga tao. Di ba? Sinabi nga yan sa sulat sa mga taga-Hebreo that Jesus became like us in all things except sin. Na si Jesus ay naging katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya nga yung kanyang pagbabayad ng buwis ay nagpapakita na kanyang pakikiisa sa atin. At yun ding pagbibigay ng mga tao, gusto ni Jesus na isipin ng mga tao na yung pagbibigay nila sa templo ay hindi lang isang obligasyon, kundi ito'y pakikihati nila sa yung pagtataguyod nila sa templo ay nagpapahiwatig ng pakikihati nila sa pagiging anak ng Diyos. Kasi kung yung anak mismo ng Diyos na si Jesus ay nagbabayad, yung pagbabayad nila ay pwede nilang tingnan sa ganitong pananaw na ginagawa nila yon dahil sila ay kapatid ni Jesus. Meron din naman silang dapat malasakit sa templo ng Diyos. Bagay, ganun din naman kahit di ba sa mga bahay natin, pag may trabaho na yung tao, inaasahan na siyang tumulong din sa bahay. Di ba? Hindi na kailangan sabihin yun. Pero kahit hindi mo obligasyon na tumulong sa bahay, nakakahiya naman, nakikitulog ka doon, nakikigamit ka ng kuryente, nakikigamit ka ng tubig, kung minsan nakikikain ka pa, mahiya ka naman, mag-ambag ka naman. Tama o mali? Ganun din ang dapat maging pananaw sa pagtulong sa templo. At sa panahon natin ngayon, ganun din sa pagtulong sa simbahan. Hindi naman kinakailangan isumbat sa inyo na ang ating parokya ay nagbabayad ng kuryente. Hindi kinakailangan isumbat sa inyo na malinis ang inuupuan ninyong upuan kasi may mga tauhan tayong pinapasweldo. Hindi na kailangang sabihin ang lahat ng ito, pero dapat maramdaman natin na meron tayo dapat pakikibahagi. Hindi man natin ibigay yung fixed amount, alam naman ninyo ang buhay ngayon, kung magkano ang mga bilihin at kung magkano ang mga gastusin. Sana yun yung isinasaalang ng alang natin sa pagtulong natin. At yung maganda yung ipinakitang halimbawa ni Jesus nang naghahanap sila ng pambayad. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lawa, mamingwit ka, at yung unang isda, buksan mo yung bibig at may makukuha kang barya. Siyempre, milagro yun na kayang gawin talaga ni Jesus. Pero ito'y simbolo din na yung sinabi ko rin ito kahapon, simbolo ito nung katotohanan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Palagi nyo tatandaan, kaya kayo may trabaho, kaya kayo may pinagkakakitaan, dahil din naman sa Diyos yun. Yung pangingisda, yung pamimingwit, yun ay trabaho ng tao. Pero yung mabibingwit mo, bigay ng Diyos yun. Kaya nga yung ipinambayad nila na barya, galing sa bibig ng isda, galing din naman sa Diyos yun. Kaya bakit natin panghihinayangan na ibahagi sa Kanya at ibalik sa Kanya yung biyayang galing din naman sa Kanya? Amen ba yon? Kaya hindi ito question ng obligasyon o hindi. Sabi nila, dapat ang yaman-yaman ng Catholic Church kung ino-observe lang sa atin yung tinatawag na tithing o ikapo. Kasi sa ibang sekta po, yung ikapo, required yun. I-declare mo magkano yung sweldo mo at pag hindi ka nagsimba, pupuntahan ka sa bahay mo para ibigay mo yung ikapo mo. O di ba? Di baling wala ka, basta yung pera, andon. Pero tayo, hindi tayo ganun. Taos-puso tayong nagbibigay. Kaya sana ganun yung maging kaisipan natin, kagaya ni Jesus. Kung si Jesus nga, nagbibigay pa rin sa templo, tayo pa kaya? Kaya palagi kong binibiro, yung mga nagseserve sa simbahan, minsan umiiwas na sa kolekta. Ayaw nang nagbibigay
At sila pa yung mga unang reklamador kapag may sobrang dumadating. Naglilingkod naman na kako sa simbahan, okay na yun, ba't pa ako magbibigay ng pera? O sige, sabihin mo kay Jesus yan, na kahit anak siya ng Diyos, nagbibigay pa rin siya ng buwis sa templo. Palagi lang ninyong tatandaan, lahat ng ibinibigay natin sa simbahan, balik biyaya lang yan. Galing lang din yan sa Diyos at ibinabalik lang natin yung konti na galing din sa Kanya. Amen ba yon? Ang ating pinagdiriwang na santo ngayon is si Santa Jane Frances de Chantal. Mayamang babae. Kung tutusin, wala naman pong problema sa pagbibigay kasi marami siyang pera. Pero hindi siya nagkasya doon sa pabigay-bigay lang ng barya. Ibinigay niya yung buong buhay niya at pati oras niya sa pangangalaga sa mga walang matuluyan, sa pangangalaga para sa mga dukha. Kahit sinimulan niya sa kanilang mga tauhan sa bukid, sa mga tauhan nila sa palasyo, yun ang una niyang tinulungan. At kalaunan, nagtayo siya ng mga bahay na kakalinga sa mga nangangailangan. Sana ganun. No? Yung buhay natin, ibibigay natin, anumang meron tayo, iaalay natin pabalik sa Kanya bilang pasasalamat sapagkat huwag tayo makakalimot lahat ng bagay, lahat ng biyayang meron tayo, galing lang din sa Kanya at ibabalik lang din natin sa Kanya. Santa Jane Frances de Chantal, ipanalangin mo kami. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.